Paano kung kino-coach mo yung agent mo, tapos bigla siyang umiyak? Itutuloy mo ba yung coaching o hihinto ka muna? Kasi minsan hindi naman performance issue ang kaharap mo. Tao ang kaharap mo, Paps. Throw your hands up if you with it. Drop it. Normal lang namang mangyari ito sa coaching. Minsan, pinag-uusapan nyo lang ang QA score, attendance, o kaya performance. Tapos biglang tatahimik na si coachy. Mapapansin mo, umiiyak na pala. Bilang leader, ang unang instinct natin minsan ay ituloy ang coaching para matapos na agad. Pero papi, mas maganda kung mag-pause muna. Bigyan mo si coachy ng ilang minuto para makapag-compose. Tanungin mo lang, okay ka lang ba? Gusto mo bang mag-break muna? Simple lang, pero malaking bagay yon, Paps. Isa pa, wag mo agad isipin na dahil lang sa coaching, kaya siya umiiyak. Baka naman may personal siyang pinagdadaanan. Baka matagal niya nang dala ang stress at nagkataon lang na dito siya naging emotional. Kapag handa na siyang makipag-usap ulit, tsaka nyo na lang ituloy ang coaching. Importanteng makinig muna bago magbigay ng advice. At pagkatapos, tulungan mo siyang gumawa ng malinaw at realistic na action plan. Tandaan mo, Paps, ang objective ng coaching ay hindi lang para itama ang performance. Ang objective ng coaching ay tulungan ang tao makabalik sa tamang mindset para makapag-perform ulit. Bilang leaders, hindi naman natin kailangan maging therapist. Pero kailangan natin maging professional at may empathy. Kasi most of the time, hindi naman maaalala ng tao yung coaching document na pinirmahan niya. Kundi, paano mo siya trinato nung nahihirapan siya. At doon nagsisimula ang tunay na tiwala sa leadership. And that's it for today, mga paps. Thanks for watching. Till the next Boodle. Peace!